Samantala, RDRRMC ng Region 1, 2 at Cordillera naka-heightened alert na dahil sa bagyong Luis. Mula naman sa Isabela, may live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dahil sa epekto ng bagyong Luis at habagat ay suspendido ngayon ang klase sa trabaho at klase sa ilang mga bayan sa mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Naka-alerto ang mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa bahagi ng North and Central Luzon dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Depression Luis at Southwest Monsoon o habagat. Ang Emergency Operations Center ng OCD1 nasa ilalim ng Blue Alert habang patuloy ang kanilang monitoring sa rehiyon. Nasa Blue Alert status na rin ang tanggapan ng Civil Defense sa Region 2. May mga prepositioned food and non-food items para po sa mga evacuation centers po natin just in case may mga preemptive and forced evacuation. Yung mga members po natin ng mga uniformed personnel ay may mga prepositioned response assets na rin po. Samantala, nagsagawa kanina ng pre-disaster risk assessment ang OCD CAR at naka-standby ang mga member agencies para sa posibleng augmentation at mobilization. Sa Baguio Bontoc Road, sa bahagi ng Kaliking, Atok, Benguet, isang lane lamang ang binuksan sa mga motorista dahil sa road slip. Naglagay ng mga plastic barrier ang DPWH Benguet habang nagpapatuloy ang kanilang pagbabantay at clearing operation. Sa Ifugao, one lane passable ang Banawi Hungduan Benguet Boundary Road sa Abatan Hungduan dahil sa soil at rock collapse. Agad nagpadala ng heavy equipment ang DPWH para sa agarang paglilinis sa kalsada. Sa Aurora, pansamantalang hindi madaanan ng mga light vehicle ang spillway o river crossing sa barangay Janad di Paculaw matapos tumaas ang antas ng tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Pinapayuhan ng Dipaculaw MDRRMO ang mga motorista na hintayin ang pagbaba ng tubig upang makaiwas sa aksidente. Sa Isabela, umapaw ang tubig sa Anafunan at Gukab overflow bridges sa Etiague dahil sa tubig na nanggagaling sa upstream. Kasi ang Cagayan River ho natin, ma'am, is mula ho yung tubig ulan sa Kabuntukan sa Quirino Province and Nueva Vizcaya, bumabagsak ko dito sa Isabela, then patungo ho ng Cagayan Province. Oras-oras din ang monitoring ng mga otoridad upang matiyak na walang tatawid sa mga naturang tulay. Para hindi po sila tumuloy na po dyan sa Gukab sa ano po na not possible. Doon sa alternate route na lang po, kahit nagsasabi po kami may mga kon pa rin po. Nagpapapumilit po na kaya nakadeploy po ang barangay, saka inikutan pa ng PNP. Nagpatupad na ang provincial government ng Isabela ng no swimming, sailing at liquor ban. Yung aming hong mga kinaukulan ay naka-ready ho para ho sa augmentation dahil hindi ho natin may alis yung hong gale warning o banta ho ng daluyong sa mga coastal areas ho namin. Ayon sa PDRRMO, wala pang naitatalang significant flooding sa low-lying area sa probinsya. Kasado na ang mga evacuation center sakaling lumala ang epekto ng pag-uulan. Chris, makikita sa likuran ko ngayon ang kasalukuyang sitwasyon ng Anafunan Overflow Bridge na ayon sa mga residente, kaninang umaga daw nila napansin na biglang tumaas yung antas ng tubig. Dagdag pa nila sa 64 na mga barangay dito sa bayan ng Etiague, kalahati ng mga barangay ay makikita sa kabilang or nakalokita sa kabilang bahagi nitong kalsada. May mga alternate route naman daw na pwedeng daanan ang mga motorista kung saan lalabas sila sa mga bayan ng Alicia, Jones, gayunman ay mapapalayo ang kanilang biyahe. Hindi lang yan, Chris, nakausap din natin ang PDRRMO ng Isabela at ayon sa kanila ay nakahanda na ang kanilang mga quick response team, ang mga evacuation centers, 5,000 family food packs kung sakali man na maglandfall ang bagyong Luis bukas. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio.